So how to open or how to access yung ating e-driver license sa LTO. So ipapakita ko sa inyo mga findings. So ngayon ay buksan ninyo yung egov.ph. And then pag open nyo, i-click lang po ninyo yung NGS or NGAs. And then pagka-click po ninyo dyan ay lalabas yung iba't ibang option. So i-click lang po ninyo yung select and click yung LTO. Kasi LTO lang yung kailangan natin tignan dahil license nga yung kailangan natin. And then pagka-click natin, after nyan, i-click or select lang natin yung LTMS portal. Pagka-click nyan, next lang natin. Pagka-click ay ito na yung lalabas. I-click lang natin yung login or ilalagay lang natin dyan yung ating email address na gagamitin natin para ma-access yung ating e-driver license. And then next, after natin mag-login, and of course, kailangan natin ilagay yung ating email address or yung client number kung mayroon man. Pero sasuggest ko sa inyo is email address yung gamitin ninyo at ilagay nyo yung password at yung mayroong code dyan, ilagay nyo rin yung code. And then after nyo i-enter yung code, ay i-click lang ninyo yung sign in. Okay? And then after nyan, pagka-login ninyo or pagka-sign in, ay ito na yung lalabas. So may check dyan, i-click nyo lang or select nyo lang yung digital ID. Pagka-click ninyo yung digital ID and boom, makikita na ninyo yung inyong e-driver license. So yan, so electronic na po yan mga finding, pwede nyo na pong buksan. At kahit hindi nyo na kailangan or hindi nyo dala or makalimutan ninyo yung lisensya ninyo, ay pwede nyo ipakita to sa mga enforcer or sa mga nagbabantay sa kalsada. At ito nga pala yung back ng license. At kung ikaw naman ay hindi nakapag-install ng egov.ph sa mobile device mo, ay pwede mong buksan sa Google yung LTMS portal. At pagka-click nyan, click mo lang yan. At next na mangyayari dyan sa screen mo ay mag-a-appear to. So ilalagay mo rin yung email address mo at ilalagay yung password. So, para ma-access mo yung electronic driver's license mo. So, yan. Ilalagay mo yung email address na usually na ginagamit mo at yung password. At syempre, ilalagay mo dyan yung security code. At kung mali yung security code or nahirapan ka, ay pwede mong i-refresh para mabigyan ka ng panibagong security code. And finally, ay ito na nga yung inyong electronic driver's license. So, pwede nyo na itong ipakita sa mga enforcers kung magkaroon kayo ng violations. And then kung magka-problem kayo at hindi kayo makalogin sa kahit anong app or sa Google, ay pwede nyo silang i-email. So yung email na yan ay pwede nyo kontakin sila through email. So yun lang mga finding. Bye-bye!